po mga boss, this is my original song by Marinay. Ang mahirap ay gawin mo simple. Yun po ang title niya. The Chichester, the Chichester, the Chichester. Ang face to face ay harapan. Ay pambansang dulungan ng mga alitan. Hanggang dami nabigyan ng solusyon ng mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino ngingiti? Face to face, sino sisimangot? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran. Face to face, harapin mo. Face to face, isa muna diyang malakas na palakpakan. Kung ano man inyong ginagawa, maaaring manatili muna tumutok sa telebisyon. Ako po si Donita Knows sa team Pula, 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 Pula. At ako naman ang inyong taga-Bayo, Ray Santiago. Energy naman din sila. Full of energy dyan. Team puti, puti, puti. Para sa ating life-changing na taga-Payo, nandiyan naman sila Atty. Karen Jumeno, Brock John, Dr. Lab Banao, at si Dr. Camille Garcia. At ito na ang maigting na rumampa sa gitna ng mga nagbabangayan, ang pambansang referee na si Corina Sanchez Rojas. Meron akong new car, meron akong relong Rolex, meron akong bag na Louis Vuitton, meron akong mansion, meron akong maraming pamumuhay. Ikaw, anong meron ka? Anong meron ako? Meron akong simpleng pamumuhay. Hindi ako kailangan niyang banyo car, hindi ko kailangan ng mamahaling gamit, at hindi ko kailangan ng magabang pamumuhay. Ano naman ang gagawin ko dyan? Hindi masarap maging mahirap. Huwag mo din ipamuka ang kahirapan. At huwag mo din ikahiya. Sabay-sabay tayong maging independent. Pag walang diploma, diskartihan mo, mas galingan mo pa. Trabahuin mo, huwag kang tatamad-tamad, masipagan mo. Huwag kang malulungkot kasi hindi ka nag-iisa. Mag-focus ka lang sa sarili mong buhay, gawin mong simple. Simple lang naman ang buhay. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Simple lang naman ang buhay. Ang pinakamahirap ay gawing simple lang naman ang buhay. Huwag mo na ikumpara sa iba tao. Hindi hadlang ang kahirapan. Huwag mo na kasing ikumpara sa iba yung sarili mo. Simple lang naman kasi ng buhay. Iba't ibang tao kasi tayo. Di tayo pare-pareho. Huwag mo na ikumpara sa iba yung sarili mo. Simple lang naman ng buhay. Hindi hadlang ng kahirapan. Gawin mo ng paraan mga pangarap mo. Ikaw lang mag-desisyon yan sa sarili mo. Gawin mong simple lang naman ng buhay. Huwag mo na ikumpara sa iba. Gawin mo lang simple ang mahirap. Lahat ng bagay na mahirap, gawin mo lang simple. Gawin mo lang simple ang buhay. Huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Simple lang naman ang buhay. Huwag mo na ikahiya ang kahirapan. Simple lang naman ang buhay. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Simple lang naman ang buhay. Huwag mo ikumpara kasi ang buhay mo sa ibang tao. Iba-iba kasi tayo ng buhay. Huwag mo nang ikumpara sa iba.
sa sarili nilang buhay. Huwag mo nang pahirapan pa yan sarili mo. Thanks po mga boss. Bago pa pala ako mag-chow. Naalala ko po si ating mahal na ex-president si Duterte. At mahal din na po natin si BBM na ating presidente po ngayon. Wag niyo po sana akong kasi wala pong balak sa politics. Tayo ko po sa mga ganyan. Hindi ko po interest yan. Nabanggit ko lang po kasi napahanga po kay ex-president Duterte kasi ako matagal na ako dito. Nakaipon nga ako, tapos na-scam ako. Bumili akong lupa. Tapos bala ko sila dun yung mga mga walang-wala, bigyan ng trabaho, bigyan ng kabuhayan, ganun. Kaso na-scam nga ako. So hindi na yung mangyayari. Ngayon, bangon ulit. Sana susunod yung ma-scam ngayon. Dahil sa nangyari yun, na-touch ako sa sinabi ng ating ex-president na si Duterte. Kaya sabi niya, napansin ko sa tagal ko na nabubuhay dito sa mundo, siya lang yung nakaalala na yung mga sobrang mahirap na walang pambili ng uniform. Doon talaga ako na-touch, napahanga sa kanya. Sabi niya, wag na raw mag-uniform. Tapos nagbotohan noon. Ang boto ko noon, wala nang uniform kasi hindi na kaya bumili ng mga mahihirap. Kaso, respetuhin ko natin yung mga taong nanalo sa boto na kailangan may uniform kasi mas mukhang decente. Mahirap ka na nga, tapos mukha ka pang siguro ganun. Pero dito wala naman dito mga uniform. Pero hindi naman ganun kahirap yung ibang bansa. Pero wala silang uniform. Pero respetuhin natin yung desisyon. Nagbotohan na po dyan Nanalo yung mga kailangan may uniform. Doon ako napabilib kay ex-president Duterte. So sana, nabalitaan ko ngayon na medyo masama ang kanyang kalagayan. So sana, pagdasal po natin siya na bumuti ang kanyang kalagayan at pagdasal natin ang ating bansa. At pagdasal natin ang buong mundo na wala nang gera sa Ukraine, wala nang gera sa Muslim area at sa buong mundo at sa Mindanao. At sana, itong bagong taon, 2025, wala nang gera. So, pagdasal po natin at sana yung balik po tayo kay ex-president Duterte. Ayun, sana long life pa po siya at saka bumuting kanyang kalagayan. At alam niyo po mga boss, touch din ako sa nabalitaan niyo po ba yun, yung mahirap dyan sa ating bansa nagbibenta ng atay sa halagang ang nakuha lang nila ang kanilang mabenta 100,000. Tapos na-scam pa sila, naging 2K lang ang binigay. Ayun, yung mga sobrang laylayan, yung mga gusto kong tinatarget tulungan. Tapos sabi ba, kumita yung mga video ko, kalahati nung bibili ko ng e-bike na pwedeng gawing bahay para do-donate dun sa mahirap. Bigyan ng trabaho para hindi na hingi ng hingi. Kasi yung dati kong nabili yung lupa na kala ko akin na, yun nga ni-scam ako. Dun sana, kaso hindi na nga matutuloy. Pero pwede pa naman yung sana, long life pa rin kami, ako, para pagka, yung pagdasal po natin ng isa't isa, mga boss. Long life tayo, happy life. At di na sana may scam. Di rin sana kayo makaranas ng scam. Mahirap mga boss. Tapos, balik po tayo kay ex-president Duterte. Alam niyo po mga boss,
Siya lang yung kauna-unahang nakaalala sa mahirap. Yun nga yung wala ng uniform. Doon talaga ako na-touch. Pero okay din naman yung ibang namumuno. Katulad kanila Tulpo. Lumapit kami kay Tulpo eh. Kaso, sa dami ng tao, hindi na nila kami natulungan. Dami kasing naghihirap dyan eh. Dami may problema. Ay, hindi naman kami galit. Sabi ko pa nga kayo na Labitag. Nagdo-donate kami pagka... Actually, nag-donate kami nung dati may trabaho ako. Pero ngayon kasi wala na. Hindi naman na makapag-donate. Pagka may trabaho, magdo-donate. Sabi ko magdo-donate kami. Kaso, yun nga, biglang may problema din. Pero, ayun. Okay din po. So, sana, pag-asal natin yung bumuti ating bansa. Mabawasan yung kahirapan. Masakit din kasi sa akin yan yung maririnig mo yung binibenta yung atay. Ay, grabe. Sa halagang gantos na scam pa, no? Hindi. Ay, nako. Ayun. Sana, barang araw, matulungan ko sila para wala nang magbibenta ng atay. So, wala na rin. Nababalitaan ko rin, may mga daw yan. Kinikidnap. Tapos, yung atay. Yun ang dinudok. Illegal siya, ganun. Ay, yung pagdasal po natin, na ayun. Basta pag kumita ako dito sa akin, malaking tulong po yan sa amin. Panoorin nyo lang ang video. Pag sa future, kumita kami. Ayun. Tulungan ko yung mga nasa laylayan. Hindi ko man matulungan lahat. Pero, ayun. Kasi Kaya daw siya nagbenta ng atay niya kasi gusto daw niya magkabahay. Naawa ako. Ako wala rin bahay ngayon, boss eh. Pero, tawa ng Diyos din naman, ganun kalaylayan yung aking buhay. Maraming salamat po mga boss. Yun. Balak ko pong matulungan sila para hindi na sila pumasok sa ganyan. Nakakaawa, naloko pa, na-scam pa. Ayun. Maraming salamat po mga boss. Ciao. Ay, baka gusto niyo po mag-donate ng mga downy, mga bote. Lagay ko po yung kontak ko. Maraming salamat po.